O isang pagbati ng tanghali gabi saan makasipanig ng mundo at medyo eto magandang weather ngayon at ulan ng ulan ng mga nakaraan. So anyway, ang topic ko naman alam mo kasi ang mga tisay talaga. Paano mo nga makukuha yung attention nila? Unang-una talaga, importante talaga yung attraction, yung looks, importante siya. Sasabihin mo, di ba yung mga Pinay, mahilig sila sa opa, yung malinis, ganito, ganon. Dito naman yung looks, ang mga tisay, gusto nila yung depende, yung magaganda ang katawan. Yung iba naman gusto yung maraming kanya-kanyang depende sa babae, depende sa kultura. Pero kung ang kultura mo is Asian, 'di ba? Ang halimbawa, yung mga Middle East, ay yan yung lalaking puro tato. Ang gusto yun yung lalaking syempre, malinis ang dating. Yung mga Asian naman, looks, yan. Pero ang topic natin is tisay. Di ba? Ay, may mga naglalaro-laro, nasa labas ako eh. Ano ba yung mga tisay? Siyempre, pagka yung pananamit mo, yung, siyempre, lalo na mga Pinay, di ba? Gusto niyan. Mga branded ang datingan din, yung malinis, yung may... Pero ang mga tisay kasi dito, siyempre, sa dami ng guwapo rito eh. Ang hanap nila, yung nagka-attract ng celebrity ka, di ba? Siyempre celebrity ka eh. Nagkakaroon sila ng temporary attraction, yung looks eh. Tapos yung yung parang siyempre sikat ka, temporary lang 'yon. Pero ang importante talaga sa lahat yung emotional attraction. Ano ba yung emotional attraction? Di ba? Ito na yung yung combination ng nung chemistry at saka curiosity kung parang sasama ba siya sa'yo, magwa-one night stand ba siya sa'yo, o yung depende kasi doon napapasok yung pag nag-usap na kayo, yung personality mo, may charisma ka ba, paano ka may matalino ka ba, pag yung mga humor mo, baka mamaya ang bastos mo na magsalita, yung ang datingan na yung para bang ang boring mo palang kausap. Kasi ito yung yung personality mo, ito yung parang switch ito. Ito yung magto-turn on, turn off. Kung ba ito, okay ba ito o hindi, kasi babae seconds lang eh. Mga minuto alam na niya kung wala to, malibang kung gustong-gusto ka, sikat ka, celebrity ka, sama agad yan sa'yo kasi syempre kilala ka eh. Pero ang pinakamalaki talagang mistake ng isang yung may yung red flag, yung para bang yung mga lalaking yung walang experience talaga sa relationship, yung kumbaga iba virgin ka pa o kaya yung Asian ka tapos bigla kang sa tisay tapos wala kang alam, wala kang idea, style style Pinoy, yung mabait, maganda talaga tayo, Ginoo, pero dapat talaga yung Ginoong medyo bastos. Yun lagi kong sinasabi. O kaya yung nag-gym ka nga, laki ng katawan mo. Tapos tanga na pagdating sa bed, sinlaki pala ng munggo yan. Bukod sa sinlaki ng munggo yung utak mo at pati baba, wala ka pang alam, ang boring mo. Parang starfish. Sampah. Ang bilis. Kasi maganda siya eh. Kaya ang tisay para ma-attract at ma-obsess sa'yo, dapat talaga pagkakasama ka niya, yung may earn niya yung trust and respect. Napaka-importante yung masculine vibe na pagkasama mo siya, para bang safe siya, yung kahit anong mangyari. Yung parang mga pelikula na Titanic na, di ba? Yung lalaki yung namamatay, nililigtas yung babae. Although pelikula yan, pero sa totoong buhay, yung masculine vibe, pag ang babae naramdaman niya na walang pwedeng manakit sa kanya, walang pwedeng mangapi sa kanya, kasi andyan ka eh. At saka higit sa lahat, yung iparamdam mo sa kanya na sa bahay, ikaw ang queen, ikaw ang nasusunod. Pero pag labas ng bahay, ikaw ang king. Sa bahay lang siya, sa labas ikaw ang king, ikaw ang masusunod. Yung mga ganong vibes, masculine energy. Tulad nung kwento ko na dati yung isang tisay nakaparada na sila, tinawag siya dahil pinalilipat yung parking niya dahil may lumapit sa kanyang din, ibang lalaki, lipat mo din yung sasakyan mo para makapark. Sabi sa kanya nung kaibigan ko, bakit ikaw inutusan? Bakit hindi siyang lumapit sa akin? Sabi niya dun sa kasama niyang tisay, pag sa bahay, queen ka, pag sa labas, hindi ka po pwedeng utusan ng kahit sino.
Sabihin mo sa kanya, siyang lumapit sa akin, akong utusan niya. Ngayon, kung lalaki siya, magpakalalaki siya. Sinabi niya na naririnig lahat. Sino nag-utos dito? O, ba't di niya sabihin sa akin ng harapan? Walang kumikibo. Kasi alam ng mga nakapaligid sa kanya na yung kasing Tisay, siyempre ang feeling niya, dahil lalaki, mabait sa kanya, siyempre hindi ka mananakit ng babae. Sabi sa kanya ng kaibigan ko, sumakay ka sa kotse, alisin ko ang sasakyan ko, ililipat ko, sumakay ka, sumama ka. Pag hindi ka sumama, iwanan kita. O, iniwanan niya, hindi sumama, iniwanan na niya. Tagal, panay ang text. O, wala, kasi nakita niya. Oo nga, porque queen ka, isa lang ang queen, di pwedeng dalawa ang queen. Sa bahay, siga ka, lahat. Pero pagdating sa labas, makinig ka. Yun ang mga astig ngayon, hinahabol-habol niya. Kasi higit sa lahat, hindi lang puro salita. Pagdating sa bed, pagparada pa lang ng sasakyan maaga. Sige, isa muna tayo. Outdoor, indoor, sa bahay. Talagang no boring, no dull moment. Kasi minsan kunwari, pulis siya. Ikaw yung kriminal, hulihin ka niya. Sa bed, walang boring. Nakakalimutan niya pangalan mo. Hindi kasi doon ka niya i-respeto. Hindi ka lang puro salita, hindi ka lang puro forma. Ay, magaling ka rin talaga kailangan sa bed. Para ma-earn mo yung ano niya. Sabi ka nga life is short. Kailangan walang boring, no dull moment. Kaya mga Tisay, hindi siya makakalimutan. Hinaabol-abol talaga. Sabi nyo, mas gwapo naman ako dyan. Mas gwapo ka. Magaling ka ba sa bed? May experience ka ba? Ganun lang kasimple yung. Kaya higit sa lahat, huwag kang sinungaling. Yung hindi naman kailangan na sasabihin man totoo. Pero higit sa lahat, pag nasa commitment ka, huwag kang dito doon. Sa kanya ka lang. Pag ayaw mo, napapalitan mo siya at hindi ka na babalik. Yung mga vibes na ganun. Yan lang naman. At medyo lakad-lakad na naman tayo. Peace out.